Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang. Kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil sa pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Iahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. O ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo.
Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Happy Monday morning. Happy? Happy ba kayo? Masaya ba kayo na yung katabi nyo ay kasama nyo at masaya kayo dahil buhay na buhay pa sila? Hindi ba sa ating pagpunta dito sa Padre Pio, unay kasama na yung pamamasyal, para sa iba. At yung iba naman ay dahil sa kanilang debosyon kay Santo Padre Pio, bitbit ang anumang kahilingan, mga panalangin, the true intercession of Saint Padre Pio ay magkakaroon ng kaganapan, magkakaroon ng kasagutan dahil ipagkakaloob ng Diyos. Amen. Amen. So muli magandang umaga po sa kanilang lahat at welcome po sa National Shrine and the Parish of Saint Padre Pio. Kaya palakpakan po natin ng Diyos sa araw na ito na tayo ngayon ay nagkakatipod, nagkakasama para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, lalo sa ating ebanghelyo, narinig natin ang dalawang kwento ng tunay na pananalig at malalim na pananampalataya sa Diyos. At kung kayo'y tatanungin ko sa mga oras na ito, kayo ba mga kapatid, naniniwala ba kayo na mapapagaling kayo ni Jesus sa anumang kauri ng sakit o karamdaman na meron kayo? Yes naman, Hindi naman sakit na yung pisikal, lamang ang maaaring pagalingin ng ating Panginoon, kundi may mga sakit din tayong espiritual. May mga karamdaman din tayo sa ating mga kalooban na siguro'y tanging ang Diyos ang nakababatid at siya ring makapagpapagaling. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung paano ang isang babae na may pagdurugo, yung internal hemorrhage, na sa loob ng 12 taon ay walang naging solusyon, walang naging kagalingan, na kahit napakarami ng doktor ang kanyang pinagpagamutan. At ito ay nangyari na habang si Jesus ay papunta doon sa bahay ng isang opisyal na mga Hudyo, ay sinabi ng babaeng ito na nagdurugo for 12 years na mahawakan lamang niya yung laylayan ng damit ni Jesus ay gagaling siya. At yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. At nung naando na nga siya, nakipagsiksikan dahil sa maraming tao, hinawakan niya yung laylayan ng likuran ng damit ni Jesus. At ito ay isang pagpapatunay na malalim na pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, minsan kasi dahil sa marami nating pag-aalinlangan, dahil sa marami sa ating pagdududa, yung ating pong mga hinihiling sa ating Panginoon ay hindi nakakamit, hindi nabibigyan ng katugunan, sapagkat ang marami sa atin, dasal na ng dasal, pero nag-aalinlangan,
na kung ito ba ay diringgin, bibigyan ng katugunan ng Diyos. Kaya minsan, kahit ang dami-dami nating oras ng ating pananalangin at pagdarasal sa Diyos, pero hindi nawawala yung mga pagdududa, ay hindi natin makamit ang kasagutan. Kasi ang marami sa atin, hinahayaan nating ang demonyo na abalahin tayo, harangin yung ating pananalangin, yung ating komunikasyon sa Diyos. Nagpapadala tayo masyado na yung ating paniniwalang ito ay nababahiran ng pagdududa. Nakita naman natin at narinig natin sa ating ebanghelyo, hindi personal na kilala ng babaeng ito na nagdurugo for 12 years ang ating Panginoong Jesus dahil nabalitaan lamang niya. At anong ipinakita niya sa atin? Yung kanyang great faith, no? Ayan, natulog na yung bata sa harap ko. Na-enjoy ba yung aking sinasabi o gusto niyang tulugan ang aking sinasabi? Sige, enjoy ka lang, iho. Ano? At ganun yung pananampalataya na ipinakita ng babaeng ito. Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko kahit maraming humaharang, kahit maraming tao ang maaaring maging dahilan para hindi siya makalapit kay Jesus. Andoon yung pagtsatsaga, ang hindi pagsuko na makalapit kay Jesus. Sana ganun din ang marami sa atin. Hindi natin sinusukuan kahit maraming hadlang ang maaari maging balakid kapag tayo'y lumalapit sa Diyos. Yun yung kahinaan ng marami sa atin, na kapag sinubok na ng napakaraming problema, kapag sinubok na ng maraming balakid sa buhay, nawawala yung oras, nawawala yung pagkakataong ibigay sa Diyos ang nararapat para sa Kanya. Sapagkat pinanghihinaan ng marami sa atin na tila baga wala nang marireceive o nakatugunan na kasagutan mula sa Diyos. My dear friends, alam nating gumalaw at kumilos ang Diyos sa bawat oras ng ating mga buhay. Hindi dapat natin sinusukuan. Hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob, sapagkat alam nyo, yung pagdududa natin palagi, ang siya nating ikapapahamak, sapagkat nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Ay narinig naman natin ang mga kwento dito sa ating ebanghelyo ngayon, na kahit yung babae na nagdurugo for 12 years, na kahit yung anak ng opisyal ng mga Hudyo, lumapit kay Jesus, nanikluhod, na kahit dito, sinasabi sa ating ebanghelyo kay Mateo, na matay na ang kanyang anak, wala ng pag-asa. Pero kung maririnig nyo sa ibang account, no, sa ibang ebanghelista, hindi pa namatay yung anak, nag-aagaw buhay pa. Pero dito sa ipinahayag sa San Mateo, lumapit ang opisyal ng mga Hudyo kay Jesus upang buhayin muli ang kanyang anak. At ano ang sagot ng ating Panginoon? Hindi siya namatay, natutulog lamang siya. At nung mahipo ni Jesus, mahawakan ang batang ito na 12 years, yung daughter ng opisyal ng mga Hudyo, bumangon. Parang walang nangyari. At sinasabi pa nga, pinabigyan ng pagkain ni Jesus ang batang ito. Nakita nyo kung paano ang himala kapag may malalim na pananampalataya sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, na kahit ang mga namatay na ang mga pag-asa, binibigyan muli ng bagong buhay ng pag-asa ng ating Diyos. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay isang malalim na pananampalataya at pananalig sa Kanya.
At batid ko na marami sa inyo na narito ngayon, umaasa sa kadakilaan ng Diyos na may pagkakamit, may pagkakaloob ang inyong mga kahilingan. Pero mind you, hayaan niyong ang kalooban at oras ng Panginoon ang siyang mangyari at matanggap ang inyong hinihiling. Ngayon, naniniwala ba kayo na sa kapangyarihan ng Diyos may kagalingan na anumang sakit at karamdaman na mayroon ng bawat isa sa inyo? Naniniwala kayo? O di ba ang iba hindi makasagot? Nagdududa pa rin ba kayo sa kapangyarihan ng Diyos na kahit ang mga pinaka-imposible at himala na maaaring himala na sa paningin ng marami sa atin ay magkakaroon ng kasagutan? Anong silbi ng ating pagsisimba? Anong silbi ng ating pagdalo sa mga misa kung hanggang ngayon questionable pa rin ang pananampalataya mo kay Jesus? Hindi sana tayo ganon. Gamitin natin ang halimbawa at ehemplo o example na mga binasa sa araw na ito. Ang malalim na pananampalataya ng isang babaeng 12 years na nagdurugo. Ang pananampalataya at pananalig ng isang opisyal na Hudyo na kahit ang namatay niyang anak na babae ay kayang buhayan at bigyan ng bagong pag-asa ng ating Panginoon. My dear friends, lagi sana tayong maniwala sa presensya at pag-alaala ng Diyos sa ating mga buhay. Araw-araw, isuko natin sa Diyos ang anumang alalahanin sa ating malalim na pananalig at pananampalataya na kasi sigurado ako, matutugunan ng Diyos ang lahat ng ito. Ang maaring iniisip na nating patay o walang buhay na pag-asa ay mabibigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa ng ating Panginoon. Naway ang bawat isa sa atin po ay magkaroon na isang malalim na pananampalataya kung saan ang Panginoong Diyos ay sapat na. Sa inyo bang mga buhay, kapag meron ng Diyos, ito ba'y sapat na? O meron pa rin kayong hinahanap? My dear friends, tandaan natin ang kanyang presensya, ang kanyang mapaghimalang paghawak sa inyo, ang kanyang mga kamay habang tayo'y ginagabayan sa ating mga pang-araw-araw na buhay ay kumikilos, gumagalaw kung totoo at malalim ang ating pananalig sa Kanya. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilid, nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po.